mahal, inaanyayahan ko pong lahat na magsipag tayo sa biyaya at kabutihan ng ating Panginoon. Maaari po ba natin batiin ang ating kapatid ng magandang umaga? Ayan. Good morning kapatid, ikaw ay pinagpala dahil naririto ka at pinaparana sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Bago po tayo magsimula sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, ito po ay munting paalala lamang para sa maayos na pagsamba. Una po ang mga bata, kung maaari lamang po ay sa kubo po mag-stay muna kasi meron po magbabantay sa inyo mamaya at magtuturo. Iwasan din, ayan, kayo dito sa loob, ayan. Iwasan din yung mga paikot-ikot para maiwasan din yung mga aksidente o mga at yung ating phone po, kung maaari lamang din po, paki-silent po para makaiwas po sa ating, hindi po makagambala sa ating pagpupuri sa ating Diyos. Tayo po ay mag-focus sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa Aklat ng Mga Awit, chapter 95, verses 1 to 3. Sabi po rito, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong ublihan, ating ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos na ang bawat isang narito ay pinagkatipon-tipon po mo upang muli magpasalamat, magpuri sa iyo Panginoon sa bahay panambahan ito at gaya Panginoon ang pag-iingat mo sa amin, kayo din ang igawad mong pag-iingat sa aming mga kapatid na wala pa po ito Lord God. Ipaalala mo sa kanila ng araw na ito ay para lamang sa iyo upang magpuri sa iyo Panginoon, upang makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo, upang maitaas ang pangalan mo. Lord, inaalay namin ang lahat ng aming gagawin sa umagang ito mula umpisa hanggang dulo ng gawain ito Panginoon ay upang magbigay ng kapurihan sa iyo, O God. Lord, we humble ourselves in front of you Panginoon. Sa harapan mo Lord, kami isang maraming basahan lamang. Cleanse our hearts, our minds Lord. I-open mo yung puso namin, yung isip namin upang makatuon Lord God sa iyong mga salita Panginoon na ma-ready namin yung heart namin upang makinig sa iyong mga salita, upang matuto Panginoon mula sa pag-aawitan namin. Hayaan mo Lord God na magsilbi itong panalangin maging sa mga sasayaw Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalakan Lord God ang bawat isang narito. Pour out your Holy Spirit in this place Panginoon. Ibaranas mo sa amin Panginoon ang iyong presensya sapagkat apart from you we can do nothing O God. Wala po kaming magagawa Panginoon kung kami hiwalay sa iyo. Kailangan ka namin Lord God araw-araw, oras-oras, sa iyong minuto, sa iyong segundo ng aming buhay. Ikaw nawa ang maghari Lord sa puso at isipan namin Panginoon. At maraming salamat sa pagsama sa amin Panginoon na naman kong sitwasyon sa buhay. And Lord, ikaw nawa ang siyang mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, maging sa magsasalita Panginoon, mag-share ng gospel, itago mo lamang siya sa iyong likuran, na ikaw ang mahayag Panginoon ng katotohanan lamang ang naihayag. And even sa tithes and offering Lord God, sa closing prayer Panginoon at sa lahat ng aming gagawin, mabigyan ka nawa Lord ng kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas at sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Hallelujah. Ayan, handa na po ba ang lahat na umawit para sa ating Diyos na buhay? Amen. Hallelujah. Tayo po ay sama-sama na umawit at sumayaw sa ating Diyos. Umawit,
sinasamahan, Panginoon. Salamat, Lord, sa presensya mo, sa bahay panambahan at sa bawat isang naririto, Panginoon, ipinararanas mo ang kabutihan mo, Lord, sa bawat isa. Patuloy ka namin aawitan, O Panginoon, sapagkat nararapat namin na ikaw ay sumbahin sa Espiritu at katotohanan. Fill this place with your Holy Spirit, O God. Hallelujah.
sa kabutihan mo sa bawat isang naririto. Open our hearts, our minds, Lord, as we will listen to your word. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay makinig at matuto, Panginoon, ng sama-sama sa iyong mga salita. Tanggalin mo, Lord, lahat ng antok, Lord, na nararamdaman namin. Bagkus palitan mo ng kagalakan sa puso namin. Na, Lord, makinig sa iyong mga salita sapagkat ito ang aming gabay sa buhay sa mundong ito. Hayaan mo, Panginoon, na manatili ang aming pananampalataya hanggang sa muli mong pagbabalik. Wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kami nang hihingi ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyong harapan sapagkat wala po kaming magagawa. Kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon, kami marami, Lord God, sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Lord God, na linisin ang aming puso at isipan ng kabalan-balalan doon. Nang sa gayon maging malaya kami na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Pinupuri ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan, pinapupurihan ka namin, Panginoon, at sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Ang ating pong scripture reading ay hango sa unang Juan chapter 2 verse 15 to 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, tunay nga, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti, tapat, kailanman, Panginoon. Yung galak na nilalagay mo sa aming mga puso, Panginoon, ay hindi mapaparang, Lord God. Ikaw ang Diyos na tumawag sa iyong mga anak na naririto, Panginoon. Kaya ang dalangin ng aming mga puso, O God, narito pa kami sa sanlibutan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, yung panalangin mo sa John chapter 17, Panginoon. Ingatan mo ang iyong mga anak na naririto sa sanlibutan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Hayaan mo, Lord, ang mga anak mo na anumang pagsubok ang ipahintulot mo, Lord God, na pagdaanan ng bawat isa na naririto sa sanlibutan. Hayaan mo manatili kaming matatag sa pananalig at pananampalataya namin sa iyo. Let your love be our expression to love one another, Lord God, despite ng mga iniquities, Panginoon, despite, Lord God, ng imperfection ng bawat isa. Mahayag nawa, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa iyong mga anak na naririto sa sanlibutang ito, Panginoon. Lord, unite us, Lord God. Unite us with love, Panginoon, so people will know that we are truly disciple of yours. Lord, maraming salamat, Lord God. Hayaan mo yung galak sa puso't isipan ng bawat isa ang siyang maghari sa amin, Panginoon. At kapayapaang hindi maipaliwanag ng aming puso't isipan ang siyang maghari sa amin, Panginoong Jesucristo. You are the Prince of Peace. And let your people rest and dwell sa peace, Panginoon, na matatagpuan sa iyo. Maraming salamat, Lord God, for we will rest in your holy presence from all trials na pinahintulot mo sa buong linggong ito, Panginoon. Hayaan mong magpahinga kami, Panginoon, sa presensya mo. Matuto kami, Panginoon, sa iyong mga salita na aming tatanggapin sa umagang ito. And Lord, maraming salamat, Lord God, for you are victorious, God, and we will have victory in the name of Jesus. And through your Holy Spirit that is dwelling in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Glory to God. Magsiupo na po ang lahat. And may I ask si Ate Emmy to accompany yung mga bata sa kubo. And habang iniintay natin si Ate Mary Ann, sige po, yung mga bata dalhin po sa kubo para yung mga darating ay meron pong mga upuan. Ayan. Yung peace and order para sa mga bata, doon po sa kubo yung mga bata. Ayan. Si Carrie sa loob po. Ayan. So, inanayaan ko po na magsilapit yung mga nasa likuran. Ayan. Maraming salamat sa ating Panginoon. Tunay nga na napakadakila ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So, tayo pong lahat ay mag-aaral ng aklat ng ating Apostol Juan na kung saan ito'y sulat niya sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo from early Christian and up to these days. Sabihin mo sa katabi mo, up to these days. Ayan. So, meron po tayong 5 pag-aaralan and nauna na po yung isa na last week, ito po yung pinag-aralan natin, the Word of Life. And today, we're going to study and ninilay-nilayan ang pag-ibig at ang ilaw sa mundo na ito, sa sanlibutan ito. So, sabi dito, yun po, meron pa tayong 3 na pag-aaralan pa. The love to one another, the abiding love of God, and the overcoming love of God. So, lahat po yan, kung makikita natin, it's all about life. Sabi nga, 3 L dito na nabanggit ng ating Apostol Juan. Una, life. Sumunod, light. And magpo-focus ang kanyang sulat kung paano natin express ang tunay na pag-ibig ni Kristo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, love of God. So, sabi po dito sa una nating napag-aralan, the word of life, the word is the light that brings fellowship. So, we know that the meaning of fellowship is koinonia, na ang ibig sabihin po to have participation sa common ground ng Christian. And fellowship is not only the common ground but also the belief and practices and also worship. So we cannot have fellowship sa mga hindi mananampalataya. We cannot have equally yoke sa mga hindi mananampalataya sapagkat kapag ito po ang nangyari, mako-compromise po ang pananampalataya ng bawat isa. Amen po ba? Because sabi mo sa katabi mo, we have weakness. Meron tayong kahinaan. And therefore, we cannot have fellowship sa mga hindi mananampalataya. So, ang ilang salita na tinutukoy dito na dumating sa mundo, alam naman natin that from the beginning, the Word is with God. Amen? And the Word is God. Alam natin na sa pasimula pa naroon na ang salita at ang salita ay Diyos. So, yan po ang malinaw dito. Napasimula pa lang ng sulat ni Apostol Juan dito sa una kasi 3 po yung sulat niya. Yung una, sulat niya for all Christian and pangalawa, it is highlighted yung sa ikalawang sulat niya to the elders. And pangatlo, nag-mention na siya ng pangalan doon. So, dito muna po tayo mag-focus in 1 John o sa unang Juan. Sabi po dito, the word of life that I witness. Sabi niya nga, di ba, nakita niya, nakasama niya ang ating Panginoong Hesus. They are not only testifying the truth, but they also nakasama nila ang katotohanan ng salita, which is the Lord Jesus Christ. So sabi dito, apostle including John proclaim and testify the eternal life which was with Father and was made manifest to us. And tingnan natin dito, yung the word na manifestation, it is not just only I'm a manifesting blessing, not only that. The manifestation that God wants us to have is the fellowship with our Father and the Lord Jesus Christ. Amen? The manifestation of the Holy Spirit is to have fellowship with one another. 3 po yan.
with one another, with the brethren and sister in Christ, and also to have fellowship with Father and the Son. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na you will have fellowship with God the Father and you don't want to have fellowship with brethren. No. Kaya meron tayong gawain sa Panginoon to have fellowship with brethren. Bakit? Para ma-manifest sa atin yung word of life na kung saan ito po yung pinakananais at pinakamimithi ng mga apostol na hindi lang makasama sila sa kalwalhatian, kundi makasama din tayo sa kalwalhatian. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. And napakabuti ng ating Panginoon, this enlighten us to have fellowship na magkaroon ng pagkakaisa, pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? And the purpose of writing here, mamaya, sabi dito, pag-aaralan natin sa mga susunod, gusto ko lang po i-add dito, yung hindi ko po na-add nung last time. So, we notice that John's letter, the ginamit niya po ay we, our, and us. So, kung titignan natin, not only sa kanya, kundi kasama din yung mga early Christians and even the Christian these days. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. And yun po yung sabi dito, specify his name in this letter, but scholar believe that the way it is written, ayun nga, sabi natin dito kanina, na ito po ay wala tayong question na si John ang sumulat nito. And for this letter is not only for the early Christian, but also for those who read this letter. And the purpose of this writing, kung makikita natin sa pangalawa, not only, sabi dito, the advocate that gives atonement, ayun po yung kinuha nating part doon sa chapter 2. And sabi nga ang ating Pastor Joel, that this is letter, wala siyang division. Actually, buong letter siya. Nagkaroon lang siya ng mga chapter na kung saan mas mauunawaan ng bawat isa, mahihimay-himay, pero hindi po yan nahati ang sulat na yan. Isang buong sulat yan. Kaya sa ating theology, if we study the epistle, it must be cover to cover. Cover to cover siya. From the beginning hanggang sa huli. Hindi natin pwedeng hatiin at dito at kukuha tayo sa ibang susunod naman na topic. No, we have to continue studying this because it is letter. And the advocate that gives atonement and forgiveness, alam natin yan. It comes from the Lord Jesus Christ. Mahihirapan tayong magpatawad if we do not see ourselves na pinatawad din ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahirapan ka magpatawad. Kung hindi mo nakikita na tayo'y pinatawad lang din ng Panginoon. Amen? So, dun yung papasok. Actually, napakaganda po ng pag-aaral na to. Kasi, alam natin na hindi isinigaw ni Juan na tanggapin nyo, John the Baptist. While he was preparing the way of the Lord, hindi niya shinout na tanggapin nyo kagad ang Panginoong Hesus, na which is nangyayari sa panahon natin ngayon. Amen? Ang sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Napakaliwanag. And even Peter, Apostle Paul, ayun po yung kanilang ipinahayag. Not only to accept Jesus Christ, but we must also stop continuing sinning. Nakuha po natin? Ayun yung sinisigaw sa ilang at ayun yung mga pinapangaral ng mga apostol. Pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. At ayun din po yung sinabi ni Pedro nung after na ma-ascend ang ating Panginoong Jesus. Last week, na-confuse ako doon sa resurrection and ascension. So, ang resurrection, it is after 3 days nung nabuhay ang Panginoon. So, yung 3 days na muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ascension, yung nagstay pa si Jesus Christ ng 40 days and after 40 days, siya ay na-ascend sa ating Amang nasa langit. I just correct myself lamang po kasi last week,
ako'y punong-puno ng bagabag. So, ay napakabuti ng Panginoon because He is the source of our peace. Amen? And the wisdom that comes from the Lord, hindi natin matatagpuan sa tao. Ito'y matatagpuan natin sa salita ng ating Panginoon. That's why the Word is light. It will enlighten our path. Kahit nadidiliman na yung paligid mo. Di po ba? Kapag nagbasa ka ng salita ng Panginoon, it will enlighten our path. Amen po ba? So sabi po dito, meron po tayong 4 na pag-aaralan sa umagang ito. Ang una po, sabi dito, love, the love and the light of the world. Command of God to love. Purpose of John's writing, love of world comes not from the Father. Pang-4, signs and deceptions in the last hours. Kung makikita natin dito, hindi na last days yung binabanggit ni Apostle John. While he was writing this, he's telling nasa huling panahon na tayo. This is the last hours. Not last days. Siguro kung last hours yan, last minutes na tayo. Amen po ba? Malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya naman, we will be focusing here na huwag nating pakaibigin ang mga bagay na nasa mundo. Amen? Sapagkat lahat ay mapaparang. This is not our permanent home. Amen? So, pag-aralan po natin, isa-isayin natin. Sabi dito, pabiyawan lang natin yung verse 3 to 6, dito muna tayo to 5, natitiyak kong tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Hindi natin pwede sabihin, I know God, but you do not want to follow and obey His commandments. Amen? Hindi tayo pwedeng pumili lang ng ating susundin. If we really know who God is, we must obey Him. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sundin ang Diyos. Kasi yun ang gusto niya. From the beginning, nais na ng Panginoon na sundin natin siya. Yung mga commandments niya kila Moses, Abraham, Isaac, Jacob, David, and even yung mga apostles, judges. The Lord wants to obey Him. Sabi niya nga yung form ng worship na nais niya is not about sacrificing. It is about obeying. Sabi mo sa katabi mo, obeying. And sabi dito ni Apostle John, nakatitiyak tayo, certain ka, sigurado ka, nakilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sabi mo sa katabi mo, kilala mo ang Diyos kung sinusunod mo ang kanyang utos. Napakaliwanag po niyan. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. We will know kung sino yung mga nagpapanggap at sino yung wala pa talaga sa kanya ang Panginoong Hesus. Nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad, kaya ito na yung part natin. After we receive the Lord Jesus Christ, after our proclamation of our faith sa public, sa harapan ng mga tao, when we were baptized, ito na yung susunod na gagawin natin. Pagsusumakita natin, pagsusumikapan natin, pagharian tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. And that is to spend effort, give our lahat ng means na meron tayo to know deeper our Lord. Because we cannot worship God if we do not know God. We cannot say, I know God, and you do not know His commandments. And sabi dito, ngunit kung tumutupad tayo sa salita ng Diyos, ay
ay umiibig ng wagas. Sabi mo sa katabi mo, wagas sa Diyos. Sa ganito, malalaman natin na tayo'y talagang sa Kanya. And the Lord is good. Siya po yung naglalagay ng pag-ibig sa puso natin. Amen po ba? And sabi po dito sa verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Ayun yung pamantayan natin. It is not saying gawin mo din yung ginawa ni Jesus na magpako sa krus ng Kalbaryo. What it is saying here, yung kung paano lumakad at sumunod ng buong buo si Jesus sa Amang nasa langit. He is the fulfillment of law. Hindi naman sinabi kailangan ma-perfect natin. Because our perfection comes from the Lord Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, yung perfection mo o pagiging perfecto mo, matatagpuan kay Kristo. Amen po ba? And sabi dito, dapat tayong mamuhay tulad ni Hesus Kristo, na kahit anumang dumating na pagsubok sa bawat isa sa atin, mananatili tayong matatag sa pananampalataya. Amen po ba? So sabi po dito, una, the command of God to love. Actually, napakadaling sabihin mahal natin ang Diyos. Amen? It is easy to say and shout and sing, I love you, Lord. But loving God is not just by words. Paano natin masasabing iniibig natin ang Diyos? Binigyan tayo ng pamantayan. Actually, karugtong yan ng chapter 3, that to love one another. Sabi dito sa John 14, hindi ko na po nailagay dyan. John 14, verse, ayan, buksan ko lang. Sa John, kung may mga Bible po kayo, samahan po ninyo ako sa pagbuklat. Sabi po sa John 14, verse 34 to 35, so now I am giving you a new commandment. Love each other, just as I have loved you. Ano yung word na yun? Just as I have loved you. Kung paano tayong minahal ng Panginoon, inibig niya even yung mga makasalanan. Amen? Napakahirap yun, no? Yung ibigin mo, yung nagkakasala sa iyo. But sabi dito ng Panginoon, this is the new commandment. Actually, it is not new. Nasa old na po yan. Kung paano natin mahalin. But then, naging new siya dahil ito po'y ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya, sabi dun sa verse 6, mamuhay tayong katulad ni Jesucristo. Sabi dito, so now I am giving you a new commandment. John chapter 13, verse 34 to 35. Sabi dito, love each other just as I have loved you. So you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciple. Ito yung magpapatunay sa mundo na totoo tayong disipulo ni Jesus Christ. And if we love our Lord God, we will obey Him. Amen? Sabi mo sa katabi mo, susundin ang Panginoon. And sabi dito, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo pasimula pa. Ano yung utos na yan? Sabi sa Levitico, verse 19, chapter 19, verse 18, huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gaganti. Huwag kang magtatanim ng galit. Ang nais ng Panginoon ay mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kahit ba ginagawan ako ng masama, pastora, mamahalin ko pa rin siya. Yes. Jesus Christ, di na walang masama. Dinulaan pa nga siya. Di po ba? Pinaglalati ko pa nga siya. Ba't ano yung sabi niya sa Ama? Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
the forgiveness. Sino tayo na tao para hatulan ang kapwa nating makasalanan din? That's why the fulfillment of law is love. Sabi mo sa katabi mo, the fulfillment of law is love. And love is God. God is love. Amen? Sabi po dito sa Deuteronomio chapter 6 verse 5, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Nais ng Panginoon. Actually, hindi natin maiibig ang kapwa natin kung hindi muna natin may ibig ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ibigin muna ang Diyos. Kasi paano mo iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung kapwa mo nga nakikita mo, hindi mo maibig-ibig eh. Amen? Natatawa kayo dyan sa likod, di ba? Ibigin muna natin. This is how we prove that we are disciple of God. We love even yung mga worst na makasalanan sa mundo. Ang hirap, but that is the commandment of God. Sabi nga dito sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ibig sabihin ng buong puso, He must be the top priority of our life. Buong puso and the rest will follow. Hindi natin pwedeng ibigin ng mas higit sa Kanya ang ating asawa, ang ating mga anak, ang anumang yaman ng mundong ito. Amen po ba? Kasi gusto ng Panginoon, buo ang pag-ibig mo sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, buo ang pag-ibig mo sa Kanya. Sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. Bakit kasama ang pag-iisip? Kasi ito yung magdidikta sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Hindi natin iibigin ang Diyos ng buong isip, didiktahan nito ng isip natin, ang puso natin na magalit ka sa tao. Magalit ka sa makasalanan. Magalit ka. Mamuhi ka. Magtanim ka ng sama ng loob. Kaya, kailangan buong isip natin iibigin ang Diyos. Kasi doon natin mauunawaan ang totoong pag-ibig ni Kristo na ibinigay sa atin. Amen? Nakuha ba ninyo? Yun yung pag-ibig ni Kristo Parang hirap unawain in our human nature. But the love of God, maunawaan mo kung iniibig natin ng buo ang Panginoon. Amen? Sa puso, sa kaluluwa, sa Deuteronomy sinabi buong lakas. Ito ang una at dakilang utos. Yan yung top na commandment. At kapag nasunod mo yung top na commandment na yan, hindi ka mahihirapang mahalin ang hindi ka ibig-ibig. Amen po ba? Hindi ka mahihirapang mahalin yung nagkakasala sa atin. Hindi tayo mahihirapang mahalin yung mga tao na naging cause ng sakit sa ating mga puso. Brokenness. Amen? Kaya sabi dito, ito yung una. Hindi niya inuna na ibigin mo kagad ang kapwa mo. Kasi mahirapan tayong ibigin ang kapwa natin kung hindi mo kayang ibigin ang Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, top, yung pinaka-top is to love God. Amen? Ibigin mo, saka lang dito, sabi dito, ang pangalawa ay katulad din ito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kung paanong ayaw mong masaktan ang sarili mo, ganun din ang gagawin mo sa kapwa mo. Hirap to. Pero kung kung ang Panginoong Hesus ang nasa puso natin, magiging natural yung love natin. Hindi na natin kailangan mag-pretend. Amen? It will come out naturally. Lalabas at lalabas yung pag-ibig na yan kung merong Kristo sa puso natin. Amen? Kaya doon yun yung ebidensya na tayo'y nakakakilala sa Diyos. Hindi yung alam lang natin siya, head knowledge. No. It will come out through our action. Amen po ba? Sabi po dito,
dito, nakasalalay ang lahat ng bagay na nasa kautusan at sa mga propeta. Dalawa. Yung dalawa na yan, mahirap. Pero by God's grace and mercy, nakamtan natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakamtan mo dahil sa biyaya ni Kristo. Hindi dahil sa ganang sarili natin, kundi dahil sa kagandahang loob ng Panginoon sa atin. It is by grace of our Lord. Actually, kaninang umaga, habang yung pagising ko po, yung kanta na umaano sa isip ko, yung I See Grace. I see grace filled with sacrifice. I see love reaching for me. Nakita ko yung grasya ng Panginoon na punong-puno ng sakripisyo. Nakita ko yung pag-ibig na umaabot sa akin kahit hindi ako karapat-dapat. Mas maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos kapag nakilala natin kung sino ang Diyos. Amen po ba? So sabi po dito sa sumunod, ayan, ito ang mensahe narinig na ninyo. Ngunit maituturing na isang bagong utos ang naisulat ko sa inyo. Isinulat ko sa inyo sapagkat napawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo. At nakikita rin naman sa atin. So, yun yung manifestation. It is not about manifesting the blessing of the world. It is about manifesting Christ in us. Amen? Kasi yung mga young generation nowadays, lagi silang nagaganyan I am manifesting by 2026. Gumaganon pa eh. No! The word manifestation is not about the blessing of the world. It is about the Lord Jesus Christ in our lives. That yun yung manifestation eh. Manifesting that Jesus is dwelling in us. Amen po ba? Pag sinabi mong dwelling, nananahan. Sabi mo sa katabi mo, nananahan sa puso natin. And sabi po dito sa sumunod, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. So makikita natin na ang napupuot sa kanyang kapatid nasa kadiliman pa. At kapag tinanggap yung totoong pagtanggap kay Kristo, magliliwanag sa buhay niya. Yung madilim na buhay niya, even yung puot sa galit niya, yung puot sa puso niya, liliwanagan yan. Pero makikita natin na ang napupuot, actually, yung word na napupuot here is continuing, continuous. Nagpapatuloy, hindi napuot, kundi napupuot. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka na ngayon, and still, patuloy ka pa rin napupuot sa kapatid mo sa pananampalataya. Dinescribe ni Apostol Juan na lumalakad pa siya sa kadiliman. Hindi niya nalalaman yung kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Imagine ourselves, we are in the total darkness. Pikit nyo ang mga mata nyo. Pikit. Diba? Napakadilim. Kaya mo bang maglakad ng pikit ang iyong mga mata? Hindi. Hindi po ba? Maliligaw ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Eh, yung darkness na yan, kapag nakita, ayan yung naghari sa buhay natin, mahirapan tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, it's hard to walk in the light of God
if we have still anger sa buhay natin. Kasi ang umiibig sa Kanya ay nananatili. We must choose. Pag sinabing nananatili, hindi ka lang isang beses nanatili. Word niyang continuous. Mananatili. Sa Kanya ang liwanag. Hindi natin kayang i-attain ang liwanag ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang hirap. Mahirap makamtan ang liwanag. Unless tinanggap mo si Kristo. Amen? Kristo ulit? Yes! Ayan po ang kabuuan ng sinulat sa Bible. The life of Jesus Christ. And that love and life and truth and way we can find only to our Lord Jesus Christ. Amen po ba? So, hindi siya lalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. If we still living in anger, if we are still living in bitterness, mahirapan tayong lumakad sa liwanag. Kasi we choose to live. We choose to walk in darkness. Pinili ko ba yun? Yes. We can choose. Sabi mo sa katabi mo, that's why you have the ability to will. Meron kang abilidad na magpasya. Pipili ka ba sa kadiliman o sa liwanag? Kadiliman na puno ng mga bagay na hindi makakatulong sa paglago natin kay Kristo. Amen po ba? So sabi po dito sa sumunod. Pangalawa, the purpose of John's writing. Sumulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa Kanyang pangalan. Sumulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa pasimula pa'y siya na. Sumulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat siya'y natagpuan na ninyo. Sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sumulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya na sa pasimula pa'y siya na. Sumulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang masama. So kung titingnan natin sa pagsulat ng ating Apostol Juan, naka-identify dyan. Sabi ng ibang theologians and scholars, this is the level of Christianity. Level siya ng Christianity. And kasi dito mga anak but in English, children. Pag sinabing children, bata pa. Amen? Pinatawad. Bakit bata? Do not start dun sa mga bata, in our baby Christian walk, we know that we are forgiven by our Lord Jesus Christ. Amen? And sabi dito, pinatawad na ang inyong mga kasalanan. And pangalawa, dun sa children's stage natin, nakikilala natin ang Ama. We know the God the Father. Amen? And pangalawa, nauna po yung mga ama. Sabi dito, fathers. Bakit sinabing fathers? Kasi alam na, sabi dito, sapagkat kilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sino yung mga fathers na yan? Yung ating mga forefathers, mga ancestors. Amen? Sabi dito, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya sa pasimula pa. Sila po yung mga nag-testify na the Lord is real and Jesus is real. Amen? And sabi dito, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. When you are in the stage of young men or young women, yan yung stage na dapat mapagtagumpayan natin ang masama. Amen? Hindi yung, malalaman mo kung baby Christian ka pa lang. Nandun ka pa lang sa pagkakilala sa Ama and you're still asking for forgiveness. Pangalawa, malalaman natin
natin na nasa stage na tayo ng young men or nandun na tayo sa pangalawang paglago sa pananampalataya, if we are able to say no to sin. Amen? Mapagtagumpayan mo yung masama. Nasaan pa kaya tayong level? Actually, that is only commentary of the theologians. And I think, sa atin, meron din tayong level of our faith, level of our walk, level of our stage. Yung pagiging Kristiyano natin, nandun ka pa lang ba? In your baby Christian that you're still saying, sorry God, and you can say no to sin? Or you are in the stage ng kabataan, or you are in the mid-stage ng ating pananampalataya sa Diyos, na which is we can say no to sin. We overcome yung masama. Paano ma-overcome yung masama? Sa pagtanggi na makiayon sa ginagawa ng masama. Nakuha pa natin? And for our fathers, we know this one. They are the ones who really know that He is in the beginning. He is with God in the beginning. That is our Lord Jesus Christ. The path that we need to walk, nakasama ang ating Panginoon. Amen? So actually, kung titignan natin, that is the purpose of writing of Apostle John. Yan yung purpose niya. Para ipakita sa atin na dapat kilalanin natin ang Panginoon, dapat mapagtagumpayan natin ang kasalanan. At alam natin, in our baby Christian stage, we are forgiven by our Lord. Kasi yun yung magiging foundation mo. That is fundamental. That you are forgiven by our Lord. Wala na yung guilty. Kung nandun ka pa sa stage na nagigilty ka pa, ibig sabihin you're still living in sin. And not really embracing the forgiveness of God. Forgiveness of our... Nandun ka pa lang sa sinabi ng ating mga apostol, talikuran ninyo, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. That is the baby Christian stage. Amen? And sabi po dito sa sumunod, pangatlo, love of the world comes not from the Father. Yung pag-ibig sa mundo, hindi nanggaling yan sa Ama. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, at pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Alam natin yan, na ang lahat ng nandito sa sanlibutan, nagbibigay ng kasalanan sa Kristiyano. Mahirapan tayong lumakad sa Diyos if we are embracing the world, not the Lord. Naku po natin, sabi mo sa katabi mo, do not embrace the world. Huwag nating yakapin ang mundo. Huwag nating ibigin ang sanlibutan at yung mga bagay na nasa mundong ito. Kasi hindi yun yung nais ng Panginoon sa atin. And sabi dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay. Dapat nating isa-isip, we must keep reminding ourselves na lahat ng mga nasa sanlibutan ito ay mapaparang. Pati yung pinagnanasaan ng sanlibutan, lahat yan mawawala. Sabi mo sa katabi, mapaparang. Lahat yan mawawala. Katulad ng pinag-aralan natin kanina, we must love the Lord buong-buo, hindi kalahati, hindi partial. Lord, wait, magpe-preserve muna ako sa akin ha. May reservation ako sa sarili ko eh. Ito lang yung part na sa'yo. No. Mahirapan tayo sumunod sa Panginoon kapag may reservation pa tayo sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, mas mahalin mo ang Diyos
Hindi ko naman sinabing huwag nang mahalin yung mga nandito sa sanlibutan kasi tayo nandito pa. Ang sinasabi dito, yung pagnanasa na nag-uudyok sa atin na magkasala. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ano yung mga pride of life? Yung mga attainment mo sa buhay. Proud ako sa sarili ko na achieve ko to. Wala tayo dito. Hindi dito. Ang tahanan natin. Wala tayong dapat maging proud. Kasi lahat yan ay biyaya ng Diyos sa atin. We must give the glory to our Lord. Kaya pag may nakikita akong mga kabataan na nagsasabing proud ako sa sarili ko, I'm proud of myself, I just tend to correct them. No, give glory to God. Because yan po yung pagnanasa ng sanlibutan ito, yung pagmamalaki sa buhay na ito, hindi yan galing sa Ama, kundi galing sa sanlibutan. Dapat nating isaisip yan. We cannot say that I'm proud of myself. No. Starting from now on, you must say, all glory to God for all my achievements because hindi ko to magagawa kung wala ang Diyos sa akin. Amen po ba? Can I hear amen? Amen. Amen. Kasi yan po, yung mga bagay ng lahat ng yan, sabi dito, lahat ng yan mapapaharap katulad ng inawit natin kanina. Ngunit, sabay-sabay basahin ng malakas ang parting may blue. Amen. It's eternal. Mabubuhay magpakailanman ang sumusunod sa Diyos. And sabi po dito sa pang-apat, signs and deception in last hours. Hindi na last days ha. Imagine 85 after death of Jesus Christ to 90, 80 to 90 approximately nung sinulat ito ni Apostol John. Last hours na yung banggit niya. How much more sa panahon natin? Amen po ba? Hindi natin alam, last minutes or last seconds. Anytime, dadating si Jesus. Amen? And the signs and deception in last hours. Sabi dito, mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng ng inyong narinig. Kasi, bakit tulad ng inyong narinig? Kasi hindi lamang si Apostol John ang nagsabi niyan. Even si Peter, Apostle Paul, and yung ibang mga lingkod ng ating Panginoon, even Jesus Christ, nag-warning siya about last days. Tulad ng narinig ninyo. So, ibig sabihin, nire-reaffirm, pinapaalala, nire-remind tayo ng ating Apostol Juan na darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon nga'y marami na ang lumitaw sa mga kaaway ni Kristo. In English translation, New King James translation, and even NIV, Antichrist. Yan po yung kanyang wording, sabi doon. Kaya alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, mananatili silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Anong sinasabi dito? Yung umalis, ibig sabihin, they are not walking in the truth. Hindi sila lumalakad ayon sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. And sabi po dito, dear children, this last hour, sabi po sa NIV, even now, many antichrists have come. Sa paano natin malalaman? They went out from us. Kung titingnan natin, may binanggit si Apostol John sa kanyang ikatlong sulat ng pangalan kung sino ito. But then, hindi lang siya. Even Apostle Paul and Apostle Peter, nagbanggit din ng mga pangalan na kung saan yung mga early Christians na hindi sumunod sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. They went out from us
but they did not really belong to us. Kaya, hindi natin dapat ikabahala kung merong umaalis at hindi magpatuloy. Isa lang yung patunay na hindi sila kabilang. But then, hindi sinabi doon na hindi na natin sila dapat i-reach out. Because even the sinners, the worst sinners, ay mahal ng Diyos. Amen? So sabi dito, but their going show none of them belong to us. Ngunit pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito alam na ninyong ang buong katotohanan. Sumulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino ba yung tinutukoy ni Apostol John na katotohanan dyan? Ang Panginoong Jesucristo. Siya po yung katotohanan. At yung buhay na nilakaran ng Panginoon, yun ang katotohanan na lalakaran natin ngayon. Meron siyang pamantayan. At kung titingin ka, gusto mong lumakad patungo sa Panginoon, huwag kang tumingin sa tao. Tingnan mo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag tumingin sa tao. Tumingin ka sa Panginoong Jesucristo. Kasi kapag tinignan mo ang tao, we are all, makikita mo yung fallen nature eh. Diba? Pero kapag tinignan mo si Kristo, at saka katitingin sa tao, malalaman mo na tayo'y makasalanan kasama ng taong yun. Amen? Doon papasok yung love na pag-aaralan in chapter 3. Hindi ba siya nagsasabing, dito natin malalaman yung kung sino yung mga anti-Kristo na ito. Hindi ba siya nagsasabi na si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabing nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. So, ibig sabihin dalawa. So, alam nyo na yan kung ano yung mga relihiyon na yan. Yung hindi pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak, they are all anti-Christ. Amen? Paano kapag pinaniwalaan lang yung Anak, wala yung Ama? Anti-Christ. They are both. You have to believe sa Ama at sa Anak. Hindi sinabi na isa lang dyan. In-specify ni Apostol Juan na hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Napakamalinaw po yan. Kapag hindi mo nakikilala ang Anak, hindi ka rin pwedeng dumirekta sa Ama. Nakikilala ko ang Ama, pero nireject mo si Jesus Christ. Anti-Christ ka pa din. Amen? At sa panahon natin ngayon, marami na yan. Kung marami na sa panahon ni Apostol Juan, mas marami sa panahon natin ngayon. At sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang bumilang sa maraming iyon. Amen? Huwag na nating ibilang pa yung sarili natin sa marami na yon. Sabi dito, pakaingatan ninyo ang inyong puso. Ang narinig ninyo sa simula pa, kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Ama at sa Anak. Ay, yung sinabi ni Jesus eh. If you remain in me, if you abide, yung word na abide po, pag sinabing abide, dwelling, nananahan, nananatili. Sabi mo sa katabi mo, nananatili. Ayun yung nais ng Panginoon. Mananatili tayo sa Anak at sa Ama. Sabi dito, ito naman ang pinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais iligaw kayo. Maraming magnanais na iligaw tayo. Even yung Christian ngayon. Kaya sabi mo sa katabi mo, pakaingatan mo ang pananampalatayang ibinigay sa iyo ng Panginoon. So sabi dito, gayunpaman, ang Espiritu pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay, lahat ng itinuturo niya
ito, walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Paano mo mababalidate na sa Holy Spirit pala galing yung tinuturo? Nananatili kay Kristo. Ulitin ko. Kasi merong iba na katuruan ngayon, they are relying only in the Holy Spirit. But then, masasabi mong, nananatili tayo sa Espiritu o turo ng Espiritu kung we are abiding Christ. Sabi mo sa katabi mo, abiding Christ. Pag sinabing abiding, nananatili. We must remain in the Lord, remain in Christ, and remain in the Word. Sabi mo sa katabi mo, remain in the Word, remain in the Lord Jesus Christ, and remain in our Father. Amen? Tatlo yan. Hindi ka pwedeng mamili lang. Paano kung gusto ko lang sa Ama manatili? No. Lahat yan. Kasama yan sa parte ng paglago sa pananampalataya. Amen? Sabi dito sa sumunod, our last verse, sabay-sabay basahin ng malakas. Hindi ko alam kung pwede ko ba siyang i-share, pero i-share ko. Hindi ko na lang siya i-drop name. Actually, there is a youth na umiyak kagabi. And she's afraid na baka daw ay siya'y maiwan dito kasi meron pa siyang fear sa puso niya. Natatakot pa siya. And you know what? Instead of, alam mo yun, instead na pagalitan or ano, naiyak ako. Natatawa ako na naiyak. Bakit? Kasi nag-start na yung faith sa heart niya. Bakit? Kasi nga, yung fear niya, sabi ko sa kanya, pinapakita sa'yo ng kaaway na dapat kang matakot dahil nag-start na siya sa baby Christian. And yung kabataan na yan, talagang malapit sa puso ko. And alam niyo po ba, glory to God, kasi in her young mind, nakikita ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kasi alam mo, parang gagawin niya nung time na yon. Yung gagawin niya po is, sabi ko sa kanila, wag na kayo mag-cellphone, magbasa kayo ng Bible. And, ayun nga, to cut the story short, nagbasa sila. But, while she's reading, nandun siya sa John chapter 3. Kasi, inuunti-unti namin yun dyan. Kung sa elder, we are studying, or sa mga deacons, we are studying Matthew. Sa mga kabataan, we are studying John. So, sa John po, natapos na namin chapter 1, chapter 2, and they are studying chapter 3. And we know, yung chapter 3, sabi dun kasi, yung part na sinabi doon na parurusahan ang hindi mananampalataya. Sabi niya, meron ba akong pananampalataya? Paano kung maiwan ako? Kasi natatakot pa ako. So, ganun yung kanyang mga words. And in her young mind, hindi ko mapigilang mapangiti. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi na-open na yung kanyang awareness to know Christ. And alam natin, in John 3, nandun yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe, kung sino yung maniwala sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And yung next part, yung hindi sumampalataya sa Kanya, dun yung sa eternal suffering, ayun yung nabasa niya. And she desired not to be in that situation. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi ikaw yung nag-open sa mind nila. Saan? Sa pamamagitan ng salita niya. And I believe and I continuously praying that they will grow in their faith sa Panginoon. Amen po ba? Wala akong ibang desire. Hindi yung gumaling sila sa pagsasayaw, gumaling sila sa anumang mga bagay, kundi mas lumalim sila sa salita ng Panginoon. Amen? And sabi dito in our last verse, kaya nga, na manatili, that is your choice to manatili, to remain, to abide. After you believing and confessing sa Panginoon, you have the ability to will. Magpapasya
magpapasya ka kung mananatili ka sa Diyos. At malalaman na kung talagang sa Diyos ka kapag sumunod ka sa kanyang mga salita. Sumunod ka sa kanyang mga inuutos. Amen? Sabi dito, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. Ayun yung kinatuhudan niya eh. Rapture. Because they already know what rapture is. At their young mind, ino-open na sila para hindi sila maging ignorant pagdating ng pagbabalik ni Kristo. Ayun yung kanyang fear sa pagparito ni Jesus Christ. Ano yung sabi? Manatili. This is the key. Not only to this young generation, but also to us. Sabi dito, manatili kayo upang maging panatag para magkaroon ng kapayapaan ng ating puso sa muling pagparito ni Jesus Christ. Panatag ka sa second coming. Amen? Hindi ka mag-alala. Lord, paano sila? Paano ako? No. The key is you have to remain in God. Abide in the Lord Jesus Christ. Amen? Sabi mo sa katabi mo, manatili. Kaya sinabi niya din eh. Sa Matthew, di ba? Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Napakahalaga ng word ng manatili or abide. Sabi dito, at nang hindi tayo mamiya sa Kanya sa araw na iyon, kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen? Masasabi natin that we are children of God if we are obeying the Lord. Hindi ka pipili lang kung ano yung pipiliin mo na susundin. We must obey the Lord. And sa susunod natin na pag-aaralan next week, diyan natin malalaman kung paano susundin ang Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent. Amen? Huwag kang malilate. So, kaya tayo pong lahat ay tumayo sa pananali at sa ating para tayo manalangin. So, ang ating pong pinag-aralan, the command of God to love, purpose of John's writing, love of the world comes not from Father, sign and deception in the last hours. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nakikita mo ang mga anak mo sa pananalig at pananampalataya, Panginoon. Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, huwag mo nawa hayaang may mawala sa iyong mga anak na naririto. Alam mo yung heart namin, Panginoon. Alam mo yung heart ko, Lord God, to speak the truth of your word. Ay Lord, kung paano mong inilalagay yung burden sa puso ko na ipahayag ang katotohanan ng iyong salita, ilagay mo rin po sa puso ng mga kapatid kong ito. Because this burden is light, Panginoon. Hayaan mo na maging parte kami, Panginoon, to spread the good news, to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. And hayaan mo, hindi lamang kami, Panginoon, yung makatanggap sa iyo, kundi yung mga mahal namin sa buhay, yung mga taong hindi kaibig-ibig, Panginoon, tulungan mo po sila, mahabag ka po sa kanila, at tulungan mo rin po kami, Panginoon, na ibigin sila na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Alisin mo yung bitterness, alisin mo, Panginoon, yung mga bagay na nagiging hinder, Panginoon, o nagiging hindrance para makalakad kami sa iyo, Panginoon. Lord, I pray to your people in this church na ikaw po yung makita sa buhay nila. May the manifestation of the Holy Spirit, the dwelling of the Holy Spirit be in our hearts. Not only, Panginoon, sa mga bata, maging sa mga matanda. Lord, I pray, Lord, sa lahat ng henerasyon sa panambahang ito. Not only in this church, but also sa buong mundo, Panginoon. Lahat ng panambahan mo sa buong mundo, maipahayag nawa ang aming Panginoong Jesucristo na may katapatan, katotohanan, sinseridad, Panginoon, at walang halong pag-iimbon. Lord, maraming salamat. Ikaw po ang magpalago sa pananampalataya namin as you are the head of this church. So
we entrust to you our lives. Kami na katawan mo, Panginoon. Kami na kung saan, Panginoon, ay patuloy mong palaguin sa pamamagitan ng iyong salita. Gamitin mo rin po, Panginoon, ang bawat parte ng katawan mo sa panambahang ito, nang may kagalakan, kapayapaan, at walang halong pag-iimbot o pagiging makasarili. Maraming salamat, Lord God. Sa aming susunod na pag-aaralan, ihanda mo ang aming mga puso. Naitanin mo ang iyong mga salita. Kung paano mo sinimulan ito, Panginoon, nananampalataya kami na ikaw po ang magtatapos. Maraming salamat, Lord God, for the completion na gagawin mo sa buhay namin ito. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Okay, question. Magandang umaga po. Dadako naman po tayo sa pagbibigay at sa tithes and offering. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko yung tithes and offering, sobrang ano po ako, nag-aalala, nag-iisip, ano bang gagawin ko, paano ko ba sasabihin, hindi ko alam paano ko gagawin, hindi ko alam kasi paano mag-start. Pero nung nag-start po ako ng manalangin, maghanap ng mga Bible verses, alam niyo po, sa Bible, napakaraming Bible verses about tithing, principles about tithing. Merong Mateo 23:23, Philippians 4:19, Psalms 127 verse 2, Malachi 3:10, Proverbs 3 verse 9 to 10. Napakarami po. From Old Testament to New Testament. Pero po, ang napili ko po ay yung 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Ito po yung pagtitiwala sa Diyos kahit kulang tayo, kahit gipit tayo, kahit maliit lang yung sahod natin. Itinuturo po dito yung pagbibigay ng bukal sa kalooban. Itinuturo po dito yung, alam mo yon, kasi naranasan ko po yun eh, yung tipong, 3,000 lang yung sasahurin ng asawa ko, tapos magta-tithes pa ako, ganyan-ganyan. Pero, nung nabasa ko po yung 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7, sabi po doon, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa Tagalog po, ito po siya. Mas pinili ko po kasi hanapin dito sa Google kasi po ang sa Bible ko, yung Bible na hawak ko medyo malalim po yung kanya Tagalog. Eto po. Tandaan nyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa sa atin dapat magbigay ayon sa sariling pasya, di ba po ba? Maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Di ba po ba? Nagtatanong ako, paano yun? Paano ko ibibigay yung sa Panginoon yung tithes ko? Kulang na nga. Pero ang sabi pala doon, hindi pala tinitignan ng Lord yung kita mo. Ang tinitignan ng Lord yung puso mo. Kung paano kang susunod sa Kanya ng may kagalakan. Kaya po, sa pagbibigay sa Old Testament po talaga, inaano po yung 10%, yung unang ani, yung mga ano po. Pero sa
sa New Testament po, in-affirm na po ng Lord ng Jesus Christ yung pag-tithes ka ayon sa laman ng puso mo, sa kakayanan mo lang. Hindi po siya namikilit. Hindi po sa pilitan, kundi kung ano po yung kaloob ng puso ninyo. Yun po yung sa pagbabasa po pala sa Bible, mas marami kang matututunan. Kaya po, advice ko rin po sa atin na pagdasal po natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng hungerness sa pagbabasa ng banal na salita. Kasi sabi nga po, di ba, sa tinuro ni Pastora, nasa huling mga oras na po tayo ng ating buhay. Nasa mga huling oras na po tayo. So, kailangan na po talaga natin mas higit pang maunawaan yung salita ng Panginoon. Sige po, yun lang naman po. Tayo po'y manalangin. Panalangin po natin ang ating ipagkakalob sa Panginoon. Yes, Father God, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God, sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi ka po, Ama, nagkulang sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan at kadakilaan mo. Salamat sa pag-guide mo sa bawat isa. Salamat, Lord God. Nawa, Panginoon, ang mga ipagkakaloob namin sa araw na ito, Panginoon, ay pakabasbasan niyo po, Panginoon, ng sagayan niyo. Paggamit ito, Ama, ayon sa inyong kalooban, Lord God. At nawa, Lord, patuloy niyo po, Panginoon, ipagpalain, Ama, ang bawat nagtatrabaho at lahat ng naghahanap ng trabaho, Panginoon. At Lord, loobin mo, Ama, na magkaroon nga po kami, Ama, ng generous heart, Panginoon, ay tinuturo mo, Lord God, sa 2 Corinthians, Lord God. Panginoon, turuan mo nawa kami amang sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Ito po ang samot dalangin. In Jesus' name, Amen.
Hello. Hello. Important announcement po. Para po sa November 30, ang worship leader po natin ay si Sister Janine and Joyce. And tithes and offering po si Sister Reyna Lee. And closing prayer and announcement pang po ay si Sister Emmy Rose. And save the date, December 28, 2025, our 3rd anniversary and Thanksgiving. And let us all commit this to the Lord. Pledges are now open. Please approach Ate Jeremy and Ate Abby. Recognition of basic theology course and public speaking course during anniversary. Semi-formal attire is a must. Let us also pray and commit to the Lord the ordination of His servants to be conducted during anniversary. May all our plans be glorified, our God. Every first Sunday of the month, West Crammy Church will be with us to be united in communion. Once a month, November 29 next week, we will go to West Crammy to be with them in their Saturday worship. We also have children ministry every Sunday, so please bring your kids and involve them in the church. Youth Bible study every Saturday, 8 a.m. to 9:30. Please invite young generation to join. Dance ministry practice right after church Bible study, and music team practice every Saturday. Prayer meeting and elders Bible study at Road 5 Aquino Residence every Thursday, 9 a.m. to 11 a.m. And we have advanced theological training after worship service for biblical interpretation of book of poetry in the Bible. At tayo po'y tumayo tayo manalangin. Lord, maraming pong salamat sa pinagkaloob niyong panibagong linggo po sa amin, Panginoon. At sa paggabay niyo po sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon. Panginoon, Ikaw na pong bahala sa amin sa panibagong linggo, Panginoon, na ipagkakaloob niyo po sa amin. Lahat ng sakit, pagod, at paghihirap po, Panginoon, at problema, Lord. Ikaw nawa, Lord, ang aming sandalan, Panginoon. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng boses upang manalangin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matutong manalangin sa lahat ng pagkakataon po, Panginoon. At ikaw ang lapitan sa lahat ng sakit, problema, at paghihirap, Lord. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Kahit sa napakadaming pagsubok, paghihirap, at problema na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, nananatili pa rin po kami nakatayo, Panginoon, at nandito sa sambahan mo, Panginoon. Panginoon, ikaw na pong bahala sa amin, Panginoon. Ito lang po ang samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoong Jesucristo, nakikita mo ang mga kamay na nakataas na ito. Nagsusumamo, nagpapasalamat kami, Lord God, sa lahat ng biyaya mga ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. And Lord, tunay nga na mabuti ka, tapat ka, kailanman hindi ka nagbago sa iyong mga anak. And Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. Muli pinagkakatiwala ko po ang bawat isa sa iyong mga kamay kung paano ang panalangin mo, Panginoon, sa John 17, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang mga anak mo na naririto ay manatili sa iyong mga salita, manatili at magkaroon ng bunga, Panginoon, sa pananampalataya. And dalangin ko rin po, Panginoon, hayaan mo ang nag-uumapaw na kapayapaan ang siya mag-ingat sa puso't isipan ng bawat isa at ang di malirip na kagalakan, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa iyong mga anak. Anuman dumaan na pagsubok, nananampalataya kami na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na you are in control of everything, Lord God. And teach us, Lord God, how to love our brethren, Panginoon, mga kapwa namin na nagkakasala, Panginoon, at nagiging cause ng hurt sa amin, Lord God, and bitterness. Hayaan mo na liwanagan mo ang puso, Panginoon, ng bawat isang mga anak mo. At hayaan mo
nagmumula sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac at ni Jacob, ang siyang patuloy na magbigay ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig sa ating mga puso na kailanman hindi mapapawi sa pamamagitan ng salita na naitanim sa atin. Maghari nawa ang kapayapaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng ating Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Sa pangalan ng Diyos Ama, in Jesus' name we pray, Amen. And na-bless po ba ang lahat ng anak ng Diyos? Amen. Sama-sama po tayo muli mag-awitan para po sa ating Diyos na buhay.